Amen and amen. Yan, magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating panalangin at pagbati para sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Yan, ngayon po ay araw ng Miyerkules. WWW. Ano yun? Winning Wonderful Wednesday. O, di ba? Parang wrestling lang. O kaya website. Ako pa rin po ang inyong kalakbay sa pagninilay, si Kuya RJ. At napakaganda nga po ng ating pagninilayan sa araw na ito, no? Yung ating ebanghelyo. At I have two things para po dito. Yan. Two reflection lang naman. Baka medyo mahaba lang, ano. Binibigyan na kita ng warning. Ayan, so magsimula na tayo. Pero syempre, bago tayo magsimula, tayo muna ay sama-samang manalangin ng ating favorite prayer sa ating feast. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, Amen. At ang ating pong ebanghelyo ay mula po kay San Mateo chapter 17 to 28. Nung paakyat na si Jesus sa Jerusalem, kinausap niya privately ang 12 disciples. Makinig kayo, pupunta tayo sa Jerusalem kung saan tatraydorin ang Son of Man, ibibigay siya sa mga chief priests at sa mga teachers ng law at hahatulan siyang mamatay. Tapos ibibigay naman siya sa mga Gentiles, iinsultuhin siya, hahagupitin at ipapako sa krus. Pero sa ikatlong araw, bubuhayin ulit siya ng Diyos. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedee kasama ang mga anak at lumuhod siya sa harap ni Jesus para humingi ng pabor. Anong gusto mo? Tanong ni Jesus sa kanya. Sumagot ang nanay, ipag-utos niyo po na ang mga anak ko ang uupo sa kanan at kaliwa niyo paghahari at kaliwa niyo pag naghahari na kayo. At sinabi ni Jesus, hindi niyo alam kung anong hinihingi niyo. Kaya niyo bang tiisin ang paghihirap na mararanasan ko? Sumagot naman sila, kaya namin. Oo, kaya niyo ngang tiisin, sabi ni Jesus, pero hindi ako ang magsasabi kung sinong uupo sa kanan o sa kaliwa. Nakareserve lang ang mga pwestong yon sa mga taong pinaglaanan ng tatay ko. Nang marinig ito ng 10 disciples, sobrang nabad trip sila sa magkapatid. Pero pinatawag sila ni Jesus at sinabi niya, alam niyo kung paano maghahari-harian ang mga leader ng mga Gentiles at yung mga makapangyarihang leaders ang nasusunod. Huwag niyo silang gagayahin. Kung sino man sa inyo ang gustong maging dakila, dapat mag-serve siya. At kung sino man ang gustong mauna ay dapat maging alipin nyo. Kagaya ng Son of Man, dumating siya hindi para pagsilbihan, kundi para mag-serve at magbigay at ibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. Lord, salamat sa napakagandang ebanghelyo para sa araw na to. At Lord, dinadalangin namin na kami po inyong kausapin, ibigay niyo po yung inyong mensahe na gusto niyo pong aming matanggap at nang maibahagi din namin ito sa aming mga mahal sa buhay, sa aming kapwa. Lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, napakaganda nga po, no? Ako, 2 bagay lang. Gusto ko po sanang i-commend, ano? Yan, yung nanay. Di po ba? Ang mga nanay talaga, alam mo yon, kahit makukulit yung mga anak, katulad ko po, yan, based on experience, makukulit yung mga anak, yan. Yung mga nanay po talaga, gagawin ang lahat para sa kanilang yung mga nanay, gagawin po ang lahat para sa kanilang mga anak. Hindi po ba? Naniniwala ba kayo doon? Di ba? Yung best mom. Kumbaga, hindi man niya naintindihan katulad nung nanay nung magkapatid, ano? Hindi man niya naintindihan yung kanyang nire-request para sa kanyang mga anak. Pero alam niya, yun yung best eh. Yun yung best. Best yun para sa kanyang mga anak. And she will do everything. Kahit gaano pa katigas ang ulo niya, kahit gaano pa karaming iyak ang merong ginawa ng mga yan, the mom will do everything for their kids, for their children. Kaya po ako gusto ko lang pong i-acknowledge yung aking pinakamamahal na nanay. Kasi napalaki niya ako kahit sa nang ganito kapogi. I mean,
sa gitna ng aking kakulitan at kalikutan, minahal ako ng aking nanay ng buong buo, and she always thought what's best for me. And I would like to also acknowledge my wife, the mother of my children. Alam mo yun, parang kahit gaano kaubos na siya dahil dahil introvert yung aking yung aking may bahay. Pero yung mga anak ko, sobrang likod, di ba? Nagmana sa akin. Pero nandun pa rin yung pagmamahal niya, pagpapasensya para sa kanyang mga chikiting, sa aming mga anak. Napakaiyan yung mga nanay po, salamat po sa inyo. Ayan, yung mga nagnananay-nanayan, salamat din po sa inyo. Hindi naman po Mother's Day ngayon, Anyway, yung pangalawa naman po, 'di ba? Sabi ni Jesus dito, 'di ba? Ang sino man gustong mauna ay dapat maging alipin nyo. Alam nyo, naalala ko lang 'to kapag nag-aasaran sa pila, 'di ba? The first will be the last and the last will be the first. O, 'di ba? pag nagkakaroon ng asaran. Pero naniniwala ko, alam nyo, nakakatuwang isipin ano bang sinasabi ni Jesus dito? Parang for those who wants to be great must be the servant of all. Nakakatuwang isipin kasi pinakikinggan namin to sa music, yung tungkol dun sa ganitong mga Bible verses. Naririnig na ng mga bata, ng mga anak namin, na yung mga gustong maging dakila, dapat manilbihan, 'di ba? Manilbihan sa kapwa, manilbihan sa mga mahal sa buhay, 'di ba? Servant to God and servant of all. Parang sinasabi, paano mangyayari yun? Paano ka magiging servant of all? Yan, paano magiging servant to others? By loving like Jesus to someone today. Paano magiging servant to God? By giving your time, talent, and treasure. Diba? How to love others, how to serve others. You can serve others by loving them. Diba? Sabi nga dito, you cannot, narinig nyo na to, you can serve without loving, but you cannot love without serving. So start loving. Start loving others. Start loving and being Jesus to others by serving them. Diba? How to serve? Kasi minsan iniisip natin, kapag service, kailangan yung nando sa simbahan. Diba? Nando lang sa parokya. No, you can start serving by helping someone who is in need. Kuya sa bahay, matutong magwalis. Diba? Yung mga anak dyan, hello po. Diba? Tulungan si nanay maghugas. Tulungan Okay, simulan natin. Yung kama mo, diba? Anong tulong? Yung kama mo, ayusin mo kagad. Itiklop yung mga dapat itiklop, di ba? O ano pa, yung mga sapatos ilagay sa dapat paglalagyan. Yung mga pinaghubaran ilagay sa maramihan. Sabi mo, ang simple naman yan, bro. Yes, simple. Minsan kasi yung simple, alam mo yun, ginagawa natin komplikado kaya tayo nahihirapan eh. Pero we can start loving and serving just by doing simple things to the people around us. 'Di ba? Nakakatawa nga yung kanta doon sa aming pinakikinggan, no? I can help my dad bring the trash out. That's service, that's loving. 'Di ba? I can help my teacher erase the blackboard. O 'di ba? Sabi yun, napakasimple. Yun na nga. We can serve, we can start loving by doing simple things to other people. Amen? So are you ready to serve? Are you ready to love? Are you ready to be Jesus to someone today? Let's pray. Lord God, today, thank you. Napakaganda po nung ebanghelyo para sa araw na to. Although Lord, lahat naman ng ebanghelyo, maganda naman talaga. Pero Lord, I pray na starting today, we can start serving, we can start loving, we can start being Jesus to someone. Kahit anong takot na meron kami, kahit anong kaba, may we do that starting with our family, in our own home, doing simple things out of love. Not because we want to be rewarded, but because we want to love. And we claim all this today with your guidance as we pray this prayer. Lord, I receive every blessing, every miracle, and every healing that you want to give to me today. And because of this, I will become a rich blessing to others. Lord, I surrender my future to you. I place my entire life into your hands. I also surrender my family and friends into your care, knowing that you love them more than I can ever love them. I know and I believe that all of these dreams that you planted in my heart will come true in your time for your glory and honor and praise. I pray all this with a trusting heart in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.
Amen. Panahon na naman po ng ating pansamantalang pamamaalam sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Salamat po sa mga nagla-like, nag-share ng video. Salamat po sa inyong lahat. And may the Lord continue to bless you. God is in you. Continue shining His light. Be a blessing. God bless. Bye.